Amen. Okay, John chapter 9, verse 35. Basahin natin ng sabay-sabay. John chapter 9, verse 35. Read, begin. Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that took it with thee. And he said, Lord, I believe, and I worship him. And Jesus said, For judgment I am come into this world, and that they which see not might see, and that they which see might be made blind. And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also? Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin. But now you say, We see, therefore your sin remaineth. So ang title ngayon ay Personal Encounter with Jesus Christ. with Jesus Christ. Personal Encounter with Jesus Christ. Amen. Okay, pray kita. Let's pray. Heavenly Father, Lord, thank you sa inyong salita. Pagpalain niyo ang salita ng mayag sa Holy Spirit. Help us, help me, forgive our sins. At meron kaming spiritual blessing ngayong araw na to. Salamat sa bawat isa nandito. Pagpalain niyo po. Pagpalain si Pastor Nabli, Tambito ni Baptist Church sa Makati. Pagpalain si Pastor Ezekiel Bigo sa next Sunday, Lord, ang second church mission anniversary namin. Inatamo sila ni Ma'am Shine sa pagbiyahe from Capiz papunta dito sa Kalibo. Salamat po at kayong maluwalhati ngayon maging sa next Sunday in Jesus Christ's name. Amen. Personal Encounter with Jesus Christ. Yan ang title natin. Alam natin na ang makapag-satisfy sa tao ay hindi posisyon sa gobyerno. Di ba? Maraming posisyon sa gobyerno na agawan sila. Si Cayetano, Soto, si Gatchalian, yung mga senador na gagawan. So hindi pa rin sila satisfied. At alam mo naman natin na yung nasa kapangyarihan ay ganoon din, no? Walang satisfaction. Gusto nasa kapangyarihan sila. Sila ang governor, sila ang mayor, sila ang congressman, sila ang senador. Political dynasty na tatawag. O sa pera man. Ito na ni Diskaya. Marami siyang pera. Maraming pera yung mga congressman na nagtatago. Sino yung nagtatago ng congressman? Si Cook, Saldico. Dahil sa pera, flood control. Pati si Senador Bato, nagtatago din. Yan. So, may kapangyarihan sila, pera soldi, nakasatisfy sa nila. Naging kwan pa sila, naging, tinatawag nito, naging stress. Nagtatago. Unlike sa atin, ordinary lang, nakakalakad tayo sa kahit saan tayo nakapunta, nakalakad, walang malaya tayo, walang hassle. O sa success sa buhay. Maraming mga successful sa buhay man, pero walang satisfaction. Okay? At sa maging sa sagana sa material na bagay, mga kaibigan na sosyal at kilala sa lipunan, hindi pa rin makasatisfy sa kanila. Kasi pag mga marami silang pera, punta doon sa mga Ayala o sa Pasay, doon naman sa mga disco, beer house, nag-inom-inuman ng alak, tapos gumagawa ng mga immorality, sexual, tapos nandun nila ka mga kalaswaan. Sabi ni Pastor Abante ay, nabanin sa wali ay, ginaalok siya ng mga congressman na, may artista doon. May worth 100,000, may worth 1 million na artista, 1 week mo dadalhin yun sa Hong Kong, tapos gagastos yun, bili na ganito, ay gagastos ka talaga ng mga, sabi niya, abot pa na 5 million. Siguro, may mababa dyan. Sabi ni Pastor Abante ay, ano ako, yung salita kita ng GHO, i-gastos lang sa asawa ko. Sabi niya, imagine, ganun pala, ang kalakalan, na para sila sa mga starlet, mga artista. So, talagang ganun ang ating, pero hindi naman lang. Pero
ganun katalamak ang paggawa ng kalukuhan, kasalanan, pag maraming pera. Pero siyempre pag maraming pera ka, tapos Christian ka, ang priority mo naman ay misyon, kaluluwa. Yan. Pero sa atin, ay ating focus ay sa kaluluwa. Tayo, niniwala tayo na ang maka-satisfy sa buhay natin ay ang personal encounter with Jesus Christ. Tulad ng bulag na ito, di ba? Naka-encounter siya sa Panginoon sa Kristo. Pero yung mga tao na mga self-righteous, katulad ng majority ng mga Pharisees, mga elite sa lipunan, that time sa Israel, may kapangyarihan, may sinasabi sa lipunan, mga religyoso, mga feeling smart, at magagaling, pero sa harap ng Panginoon ay mga hipokrito. Mga may, anong tawag ito? Mga may, hindi ko mabasa ang sulat ko. Sulat doktor. Pero bulag sa katotohanan. Mga magaling sa kanilang paningin, pero bulag sa katotohanan at mapangusga sa kapwa. Katulad sa verse 35 dito, mapangusga yung mga Pariseo dito. Sabi sa verse 35, sabi dito sa bandang dulo, dito, Jesus heard that they had cast him out. Sa unahan pala. Jesus heard that they had cast him out. Kanilang itinakwil o itiniwalag itong blind man na to ng mga Pariseo. Kita mo, mapangusga, gintiwalag nila yung bulag. Dahil naniwala kay Jesus. Kaya, ang ating title, Personal Encounter with Jesus Christ. Number 1, who is Jesus Christ? Kaya may tanong dito sa verse 36. He answered, basahin ko muna ang verse 35, Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? Naniwala ka ba sa anak ng Diyos? Sabi ni Jesus. He answered, sumagot yung bulag, at sinabi niya, Who is he? Sino siya, Panginoon? Sino siya, Panginoon? Sabi ng bulag, sino siya, Panginoon, that I might believe on him? So number 1 point natin, who is Jesus Christ? At dito, si Jesus Christ, kilala niyo si Jesus Christ? Na-search ko sa Bible, napakalalan, Jesus Christ ay gin-worship siya ng mga wise men with offering. Ang offering nila nung sanggol si Jesus, baby Jesus. Kaya may mga school na Holy Child. Mayroong school na Infant Jesus Academy, Infant Jesus School, di ba? Holy Child Nursery. So, pinapatungkol nila kay Jesus Christ. Nung sanggol si Jesus Christ, siya ay gin-worship ng mga wise men. Marami yun, pero tatlo yung pinaka-prominente dito na nabanggit dahil sa mayroon silang offering gold, frankincense at myrrh. Gold represent sa bilang hari at highest value kahit sa Olympic Games. Yung frankincense, ito ay ginagamit sa templo for religious activities, worship o ano pa mga nakasulat doon sa Old Testament. At myrrh naman used for Jesus burial. Ito ay pabango. So, Lord Jesus, gumawa rin siya ng miracle. Ginawa niyang wine, yung tubig. Pero yung wine noong unang panahon ay kwan yun. Yung wine ay katas ng ubas. Wine. Kaya kung may katas ng ubas, ng wine yan. Pero yung wine kasi natin ngayon ay, ano tawag doon? Fermented. Pag fermented na may halo ng alcohol. Kita mo kung yung tandoay ay yung sugan ko, balik lang, yung sugan ko ay nagkagayok. Kaya maganda kung magbili ng paamak. Pag ako sa uling ay bili ako ng Hinebro San Miguel o tandoay. Panggas, galing ng gas. Pero pag kita nyo si Pastor ay pumili ng Hinebro San Miguel ay huwag ka na ikaw mong judge ha. Pagkali kong matuntun, galing ako si Pastor, hindi ba ako tanduan. Ginagawa wala yung paamak, yung panggator mo. Imbis kerosene, yun na lang yung mahal ang kerosene. Diba? So ganun. Ay, fermented na kasi. Pero yung wine dito na ginmilagro ni Jesus ay katas ng ubas yun ha. Wag, para malaman yun ha. Tapos Jesus gumawa di pala ng wine.
Pero katas ng ubas yan. So iba yung wine noon, iba yung wine natin ngayon. At nagpakain si Lord Jesus ng 4,000. At pinakain niya na yung 5,000 pa rin. Another story naman yan. At binuhay niya yung si Lazarus sa mga patay. Si Lazarus. Tapos binuhay niya rin yung Jairus' daughter. At yung nga makamali ay yung widow son na namatay, binuhay niya rin. So tatlo gitaro ay Lord Jesus nga binuhay na mga patay na binuhay niya. So, ibig sabihin, Diyos lang makagawa nun. So, Diyos si Jesus Christ. At siya rin ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Karanasan kayo lakad sa ibabaw ng tubig. Wala pa. Si Pedro lang. Si Pedro lang na tao nakalakad sa tubig pansamantala. Pero nang binala niya na yung tingin niya kay Jesus Christ, ay unti-unti na siya na lumubog. So, ganun din pala sa ating buhay, no? Pag iwala na natin saglit ang ating paningin sa Panginoon, ay lulubog rin ang buhay natin. Lalayo tayo sa Panginoon, lulubog rin. Pero balik ulit sa Panginoon. So si Pedro ay tinulungan ng Panginoon. Lord, help me. So ganun. So, and then who is Jesus? Si Jesus rin ay nagpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, ng mga sakit. Skin disease, mayroong babaeng dinudugo for 18 years. Imagine mo, 18 years, naubos na yung kanyang kayamanan sa doktor. Kaya minsan, no, yung sige kapag gamot sa doktor, no, naubos lang yung pera mo sa doktor. Sabi ng Bible, naubos lang yung pera niya sa paggamot at naglala pa. Pero nang kay Jesus Christ na, naisip niya, mahawakan ko lang, laylayan ang damit ni Jesus. Gagaling ako. Ay, nahawakan niya. Gumaling siya. Sabi ni Jesus, sino ang naghawak ako? Naghawak na ang damit ko. May power na lumabas ay. Di ba? May imagine ganun kapangyarihan kahit damit lang ng Panginoon. Meron nga doon ay, hindi mag-asawa ay, hindi makaunga. Balik-balik sila sa doktor. Para kung para magkaunga. So, maraming resita. Tapos wak ng gapon. Balik ka kuman, siyempre sigit check up. Ay, pero kung imong obra mo na tagaran ay muyo lang, at huway lang, pray lang, kaon ka lang na sabi nga, gusto mo lalaki ang unga, kaon ka ng kaning baka, kalatunday. Kung gusto mo mo ay bayi, kaon ka ng isda. In the church ni Mama Daling sa internet. Pero pangamuyo, God provides. So yan, ha? Then, cast out demons. Cast out niya yung mga demons, Lord Jesus. And lay down His life. Sabi sa John chapter 10, verse 15, pinala niya kanyang buhay. Sabi John 10:15, as the Father knoweth me, even so now I the Father, and I lay down my life for the sheep. I lay down my life for the sheep. So again, lay down niya, binigay niya yung mismong buhay niya sa mga tupa. And He is the good shepherd. Sa John chapter 10 verse 11 yan. Si Lord Jesus, so I am the good shepherd. The good shepherd gave his life for the sheep. At ilay down niya yung life niya and take it again. Kukunin niya muli yung buhay niya. Verse 17 and 18. John 10 verse 17. Therefore that my Father loved me, because I laid down my life that I might take it again. No man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. So si Jesus, ginlay down niya yung life niya sa atin, at kanya rin kunin muli ang buhay niya. At si Jesus ay no respecter of persons. So, accepted the blind man and humble, but disgrace sa mga self-righteous like the Pharisees, who is Jesus Christ. Siya yung died for our sins,
buried, and rose again the third day. John chapter 2 verse 19. Tingnan natin dito sa John 2:19 na si Jesus Christ Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. So mismo, yung buhay ni Jesus ay binangon niya muli. And Jesus knew all men. Kilala ni Lord Jesus yung lahat ng tao. John 2:24 and 25. John chapter 2 verse 24 and 25. Kilala ka niya. But Jesus did not commit himself unto them. That time, hindi na commit si Jesus sa mga tao, nakapalibot sa kanya, because he knew all men. Dahil kilala ni Jesus yung lahat ng tao. Ibig sabihin, alam na Panginoon, ang iniisip mo ngayon, baka iniisip mo ngayon ay nasa labada, nasa sinapan, baka may niluluto ka doon, iniwan mo, o yung manok mo, o yung alaga mong aso, nakakain na kaya, diba? Alam ng Panginoon, wala ng aso, nalason na. Manok na lang. Yan. Rabbit, because he knew all men, and needed not that any should testify man, for he knew what was in man. So alam niya ni Jesus kung ano nasa tao. Kasi ang Panginoon Jesus naging tao rin naman siya. Okay? And Jesus will come again, no? Revelation 22 verse 12. Sabi doon, I will come again. So, Jesus 22 verse 12, and behold, I come quickly. Yan, babalik siya muli. I come quickly. And give reward to everyone na may ginagawa para sa Panginoon. Sa devotion kanina ni Hannah Joyce, no? Sa soul winning, kung ano ba ang mga tanong kayo na ni Hannah, no? Parang mga tanong niya ay nakakatakot ng mga tanong niya. Makakukonvict ka talaga na pag wala tayong ginagawa, no? Ibig sabihin, gusto ng Hannah na gusto ng Panginoon na mag-soul winning tayo, mag-share, ibig sabihin, magbigyan ng gospel tracts. Kasi pag nagbigay ka ng gospel tracts, advanced thinking na kagad na pag naging-reject, okay lang tayo, gin-reject man si Jesus. Pero hindi naman lahat nag-reject eh. Sa mga ginatawag ng gospel tracts, halimbawa sa 10 na yan, mga isa lang nag-reject yan. Pero inisip ko, reject mo, ikaw mataro, ikaw naman ang kawawa. Hindi naman ikaw ang tao lang, mas maraming tao naman ang tao sa libutan, 8 billion. So, ganon. So, soul winning, bigay ng gospel tracts, Bible study, at ikaw ay galuto, galinis, gahatid sundo, gatulong sa gawain ng Panginoon, ga-involve, ano pa, involve sa giving, tithes and offering, sa ating faith promise mission offering. Yan. Personal encounter with Jesus Christ. Number 1, who is Jesus Christ? Nabanggit ko na sa inyo kanina, yung mga iba doon, kung sino siya. Number 2, with intimacy. Personal encounter with Jesus Christ. Itong bulag na to, nagkaroon siya ng blessing. Amen? No? Imagine na yung bulag siya, nakakita na siya, at nakausap na mismo yung Diyos. That time, Jesus Christ. Yan ay personal encounter with Jesus Christ. Napaka-blessed niya, di ba? Amen, no? Wow. Kung ikaw kaya yon, ako kaya yon. Harap-harapan, no? Na talk with Jesus siya. So, with intimacy. Number 2 point. Sa verse 37. Balik tayo, John chapter 10, verse 37. John chapter 9, verse 37. And Jesus said unto him, Thou hast both seen him. Sabi ni Jesus, nakita mo na siya. Ibig sabihin, nakita niyo muna ako. Sabi ni Jesus, and it is he at siya yung that took it with thee at siya yung kumakausap sa iyo ngayon. Could you imagine, blessing, sa blind man? Na with intimacy with Jesus Christ, what a blessing. Jesus is talking to him. Wow. Kung ang si Jesus Christ kaya kinakausap ka, napaka great experience, no? Nakausap ka ng Panginoon. Wow. Usually kinakausap rin tayo ng Panginoon. Pag nagbasa tayo ng Bible, and through preaching, Word of God, kinakausap tayo, invitation. So,
Jesus is talking to him, sa blind man, God is talking to him face to face. What a privilege. Nakita niya si Jesus face to face, talking Jesus directly in his ears sa kanyang mga tinga. What an experience he had for a lifetime. Physically, we do not see Jesus Christ, but by spiritually, through His Word, the Holy Bible, great conversation with God. Nani ay merong great conversation ng Diyos sa atin through His Holy Word. Pag nabasa tayo ng Bible. So, nabasa nyo na yung Bible, ha? DJ? Nang 7 years na lang ay mag-asawa ka na? Dahil ibang mga pastor ay 21 years old kasawa, birthday mo lang 10 kapon. years lang. So, dapat mabasa mo na yung Genesis to Revelation. Kasi hindi kayo kabasa ng Bible. Dapat hindi pa kayo dapat mag-asawa. Oh. Dapat si Papa ay nabasa niya na yung Genesis Revelation. Para, siyempre ano, ituturo mo sa anak mo kung hindi ka pa nakabasa ng Bible. Oh. Kaya by the grace of God, nakabasa na ako ng Bible, 4 na beses na. Hindi namin sabihin, 4 na beses ka naging pastor, mag-asawa, hindi. Isa lang. No? Tulgot ako kayo. Ang natin ko. Ano ako, si Solomon, din naman ako na Solomon, si Diyos ako. So, isa lang. Yan. Sabi ni Dr. Gisalba, 1 is enough, 2 is too much, 3 is dangerous. Sabi ni Dr. Armin Gisalba, 94 years old na siya. Pastor Emeritus ng Bible Baptist Church sa Cebu. Ang pumalit na sa kanya ay si Pastor Kent, yung anak niya si Kent Gisalba. Robert Kent, kaya may Robert pa. Yan. Pero si Pastor Gisalba, Dr. Gisalba na yan, ang nag-motivate kay Pastor Jerry Nablin na mag-start ng World Mission Conference. Kaya, ang World Mission Conference sa Bitani Makati ay 26 na. World Mission Conference ay ika-26 years na rin nga nagapastor si Pastor Nablin. Tayo magunta, pwede makita mag-first World Mission Conference at second Church Mission Bursary. Kaya lang ay wala man kita pang giveaway sa mga pastor na mag-agtuya. Tapos ay gutok man. Gutok man iyagi, mag-agto na isang daag. Ang member dagon ay puro lagi. Huwag itat lugar. Ngani, kailan na itong may lugar yun at mga 100 square meters sa pag-prepare sa may naluok para magapit kami ito sa housing na Driones ba nagto-agto lang ito ba. Yan. So, limitado lang. No? Yan. Siyempre, makita pang giveaway ganda kahit flies lang, no? Sangka flies lang bawat pastor na nag-atin, no? Sangka flies. Ribani ay pamaypay, no? Sa pastor's wife. Sige lang, in the future, doon, pag ay panay, isa lang naman may trabaho dito. Still moment. Imagine, no? Sa dami natin, isa lang pala may trabaho. Oh. Pero, by the grace of God, ay tuloy pa rin ang giving natin. At salamat na great conversation with God. Truly man, truly God, fully man, fully God. God made into flesh. Alam natin yan, John chapter 1 verse 14. Talking with Jesus is a great privilege in prayer, and God is talking to us through reading the Word of God in the Bible. So, kung tayo ay kinakausap natin ng Panginoon through a prayer, at ang Panginoon kinakausap tayo through Bible reading. Kayo magbasa kayo ng Bible, ha? Marami kayong tayo mag-cellphone, nakikita ko, kahit sarili ko, maraming tayo mag-cellphone. Minsan ay nag-aoy yan. Minsan napagod na rin tayo, no? Kasi yung radiation sa cellphone, nakakaantok. Nakatulugan na lang tayo. No? So, dapat ay magbasa tayo ng Bible. Mayroon doon isang pastor, sabi ng doktor, mabubulag ka. Kaya ang ginawa niya, binasa siya ng Bible, memorize niya yung New Testament, yung mga book of Epistle, yung sinulatan ni Apostle Paul. Memorize niya, book of Galatians, Ephesians, Colossians, memorize niya, dahil mabubulag na yung pastor. Pero hindi man siya nabulag. Kasi na-memorize niya. Gano'n, no? Kaya, memorizing. Ilang nga doon sa Bitani Makati ang memorize ng mga estudyante. Tapos mayroon silang incentives, makakalibre ang kanilang tuition fee, no?
Oh, ilang verses yun? 171 verses. 100 plus verses? Wow! So ako siya memorize sa mga verse, siguro mga more or less 30 ang siguro, no? O mga 200 plus. So, kayo, memorize kayo para sa tanggalin, no? Para sa anniversary ay may contest tayo ng paramihan na memorize na mga Bible verses. Pinakamaiksi, number 1, Jesus wept, John 11:35. Rejoice evermore. 1 Thessalonians, yata yan, hanapin nyo lang. So yun mga maiksi, no? Ha? Rejoice evermore. Tapos, the Lord's my shepherd, isa na pa. Meron siya para kung may makabili tayo ng pangregalo, ma-contest tayo na paramihan ng memorize. Okay? So para masadya. Masaya. Kaya, talking with Jesus is a great privilege. Kaya palagi akong gapray na pray nyo rin, no? Na bigyan tayo ni Lord ng kahit 100 square meter lang. Kahit doon lang sana loob. Kahit sana meron lang tig 1,000 pesos per square meter, no? Para kung 1,000 pesos, 100 square meter, 100,000 lang. Meron sana doon sa Libakaw, Ortiga, 25 pesos. 25 pesos ba to? Ay, 45 pesos, no? Ay, 45 pesos times 100 square meter, 4,500 lang. Ganito po sa Libakaw. Layo, no? Dulo na pala yan. Pau-pau. Dulo na pala. Ortiga, Libakaw, no? So, ipag-pray nyo, talk with Jesus, kabigyan tayo. Para hindi tayo dito manatili dito lang. No? Para makalipat tayo doon. And God is talking to us through reading His Word in the Bible. And then, the last, number 3. Okay, so personal encounter with Jesus Christ. Number 1 point, who is Jesus Christ. Number 2, with intimacy. And the last, worthy of our worship. So verse 38, sabi dito, and he said, Lord, I believe. Sabi ng blind man, Lord, I believe sa iyo, Jesus Christ, and he worshiped Him. At sinamba ng blind man si Jesus Christ. Bakit? Because He is the Creator. Siya ang lumikha, ang Panginoon. Tingnan niyo sa John chapter 1 verse 3 na siya ang lumikha. O tingnan niyo. John chapter 1 verse 3. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. O palitan natin kay Jesus yung hima. All things were made by Jesus, and without Jesus was not anything made that was made. So maliwanag yan. Kaya si Jesus Christ is the Creator, siya ang lumalang, siya ang lumika. Because He is the provider. Philippians 4:19, but my God shall supply all your need. Kaya pangako yan according to His glory in Christ Jesus. Kaya yan ay promise sa mga nag-support sa mga world mission, sa mga missionaries to the foreign fields at sa local mission. So support tayo by the grace of God. Ang supportan natin ay sila na 31 ka missionary, pang 32 sa clearinghouse, and then may daiwa woman na idagdag dalawa, so maging 33 na missionaries, maging 34 na lahat. Okay, 25 pesos yan ay 900 man yata yan. Oh, yan. So, ang amin yung mga analin dyan ay 20 kagad amin. So, ang natira na 14 ay kayo na sa iba mga ati-ati. Yan. Then, because He is our Savior, Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Because He is the good shepherd, John 10:11. I am the good shepherd. Sabi ng John 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd gave it his life for the sheep. Because He is the great healer. Isaiah 53 verse 5. Siya yung dakilang manggagamot. Isaiah 53 verse 5. Isaiah 53 verse 5. Tamaan ako ni DJ ng yung pangharang sa tricycle.
ay gayo ko ako may napulot ako. Si Gigi man, bigay sa akin ng pangaran sa tricycle ba sa likod para hindi tambayan ng pusa o aso. Eh, siyempre, hawak niya yung kawayan, hawak niya yung cellphone, may pinund ako, binungguan niya ako dito. Wala na no, wala na rin no, kasi pumulat talaga, yung sugatan niya hindi matulis, pangapako, tuktok sana. Magswata. Pero magaling na ngayon no, ibig sabihin, after 1 week, magaling na rin siya. Okay, pero hindi sugat sa paa, yung nahiwa ng grinder. So, magaling na. May kusang healing. Ha? Pwede na brother ka basketball? Ay, hindi pa pwede. Delikado pa matapakan. Ugat, shooting lang. So, yun no? Siya ay yung great healer. Ang Panginoon Jesus, Isaiah 53 verse 5. Ano sabi sa Isaiah 53 verse number 5? Isaiah 53 verse 5. Sabi niyo po dito, but He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes, sa kanyang mga paglatigo kanya stripes, mga, hindi stripes na damit na stripes, yung mga tama ng latigo, we are healed. Jesus, because He is the great healer, because He is the sin bearer. Hebrews 9:28. Siya yung nagdala ng ating mga kasalanan nating lahat. Lahat tayo, ako at ikaw, makasalanan lahat tayo. Wala dito matuwid, there is none righteous, no, not one. Ang isa lang na wala kasalanan ay si Jesus Christ lang. Kaya wala naman siyang human father, Holy Spirit na conceive kay Mary sa tiyan ni Mary, kaya siya yung walang human father si Jesus, so siya lang yung walang kasalanan. Pero tayo lahat may kasalanan na. Hebrews 9:28, kaya siya lang yung karapat-dapat na mag-ako ng ating mga kasalanan. Siya yung sin bearer. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto him that look for him shall he appeared the second time without sin unto salvation, because he is the giver of reward. Wow! Siya ang gabigay ng reward. Revelation 22 verse 12. Ano sabi dito? Revelation chapter 22 verse 12. Na behold, I come quickly and my reward is with me. O pakinggan nyo ha. Sabi dito, bulay-bulay ito, sabi. Verse 12. And my reward is with me. So yung reward, ano pakiba ng reward sa award? Ang award, pag nag-pan siya, doon nakita ko na third day, si Tito Nyawamil, SK, may tournament ba ng bilyar, the first runner-up, Bilolin Shaking yan eh. So may award siya. Sa mga, kay Iyala, sa tennis, perde niya, natalo niya yung number 1 na tennis player. So may award yan. Ang reward ay bigay ng Panginoon mismo. May reward siya. My reward is with me to give every man according as his work shall be. So, according sa iyong gawa. So, ibig sabihin, ano man ginawa mo sa Panginoon. Yan. So, kung walang gawa sa Panginoon, walang reward. Konting gawa sa gawain ng Panginoon, konting reward. Tama na gawa, tamang reward. Maraming gawa, maraming reward sa Panginoon. Maraming gawa, maraming reward. Ganun doon, abounding in the work of the Lord. So, katulad sa school, no ID, no entry. So, no gawa, no work, no reward. Pero walang kinalaman niya sa salvation, na tayo ay saved na. So, ibig sabihin, save tayo sa panampalataya, tayo naman ay sa gawa, gantimpalaan. Merong gantimpala ng Panginoon. Hebrews 16, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love
na ginpakita sa mga saints ang nag-minister. Hebrews chapter 6 verse number 10, sabi dito, Hebrews chapter 6 verse 10 ay ganito po ang sinasabi, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Personal encounter with Jesus Christ. Number 1, who is Jesus Christ? Number 2, with intimacy. Number 3, worthy of our worship. Worthy of our worship. So God bless us all. So, kumusta ay mong personal encounter with Jesus Christ? Hindi yung kayamanan ng sanlibutan, hindi yung kapangyarihan, katanyagan, or maraming pera, or prestigyo sa buhay, or success. Ang pinaka-importante, kundi ang pinaka-importante ay yung ating personal encounter with Jesus Christ, ang atong relationship. Amen? Katulad ng bulag na to, na encounter niya si Jesus face to face. So, yun ang mahalaga sa lahat. If you have Jesus, you have everything, sabi nga. Di ba? At si Jesus lang nakasatisfy sa ating buhay. Sabi nga ni Solomon, all is vanity. Si Solomon, mayroon siyang asawa na 700, ang kanyang concubines or kabit 300. Huwag yung kayahin niya, ha? Dahil sabi niya, all is vanity. Kayamanan, ang dami niyang kayamanan. Marami rin siyang kapangyarihan. Marami siyang mga kaharian. Di ba? Lahat na inatikman niya, lahat ng kayamanan, lahat na sa kabuhay na to, pero sabi niya, all is vanity. Walang kabuluhan lahat. Ang sabi niya, matakot ka sa Diyos. Fear God. Kasulat niya sa Ecclesiastes. Ibig sabihin, balik pa rin tayo sa satisfaction kay Jesus Christ pa rin. Okay? Okay. So, pray tayo, Lord, ay salamat po ng marami sa iyong salita. Pagpala niyo sa salita mo sa aming mga puso. Panginoon, personal encounter with Jesus Christ. Panginoon, may mga anak mo dito, meron sila mga pasalamat, meron sila, Panginoon, ng mga kailingan, ay lapit lang sa Panginoon. Ginausap ka ng Panginoon sa mensaheng ito at meron kang pasalamat sa Panginoon, sabihin mo at meron hinihingi sa Panginoon. Sabihin mo rin dahil ang Panginoon ay nakikinig, sabi sa Biblia, call unto men, I will answer thee. Ano man ang iyong hilingin, sabi ng Panginoon ay ibibigay ko sa iyo. Sabi sa Mark chapter 11 verse 24, Mark chapter 11 verse 24, sabi po dito sa Biblia, Mark chapter 11 verse 24, ay ganito po na pangako ng Panginoon sa atin. Mark 11:24, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. So, ano man natin kailingin sa Panginoon, para sa sarili mo, sa pamilya, para sa Bethany Baptist Church Mission Kalibo, ay pag-pray mo. Salamatan at hilingin sa Panginoon. Sige po, lumapit sa altar at walang ibang altar kundi si Lord Jesus Christ. Salamatan mo, Panginoon, at humingi ka kung ano man ang hilingin mo sa Panginoon. At ang Panginoon nakikinig sa atin. Let's pray, Heavenly Father, Lord. I pray, bless mo yung mga anak ko nandito. Meron silang mga pasalamat. Lord, sa inyo, salamat sa kaligtasan, sa mensahe. Salamat, Sweet Holy Spirit. Salamat po, Ama, sa pag-ibig mo.
Salamat sa pamilya, sa bawat isang nandito sa kanyang katapatan, especially sa katapatan mo, Panginoon. Salamat po, Lord, pagpalain niyo sila, meron silang mga kailangan sa kalusugan, kay nanay ni Heidi, Lord, healing sa kanyang karamdaman, nagagay-tamunit, healing din, Lord, para sa kanyang karamdaman, malusaw yung mga bukol, sa loob ng katawan, repair healing, at we pray man, Lord, sa Pau na kalubang mo ng work, Lord, na kalubang mo para sa kanya, Sister Pinman, provision sa kanya, source of income, kay Brother Garman, total healing man, sa kanyang paa, at financial provision din sa Vicentia, Panginoon. Sa din mo man, Lord, I pray, gabay mo man siya, Panginoon, financial provision man. At hindi lamang makauwi na lang dito, Panginoon, dito na siya magtulungan, mga pamilya, magandang buhay, Panginoon. I pray din, Panginoon, mga estudyante, sila Carlinio, Simon, si Dirty, DJ, si Jomar, si Kertong, healing, Lord, kay Kertong, tulungan siya rin sa pag-aaral nila, si Jomar, scholarship, Lord, nagran na provincial government, pala niyo rin si Nahidi, si Mama Alin, Panginoon. Ito na si Brother Bong, pala naman si Kuya Julius, Kuya Ricky, Vitek Boy Dennis, Joseph Dino Family, Pastor Mowgli, Pastor Haga, Mama din, Lord, pala niyo Pastor Ezekiel Bigo, Ma'am Shine, ingatan mo sila next Sunday, sa anniversary, Second Church Mission Anniversary, Lord, pala niyo safety protection sa biyahe, at pala niyo Panginoon Sunday kami. Kayo mauna, salamat rin, Lord, sa mga nabigyan ng gospel tracts na last year 1,087 at ngayong taon 1,218 at last year na tumanggap sa Lord Jesus na 116 at ngayong taon 134 nabaptize na 4 last year at ngayong taon 5. Salamat. Palayan Panginoon ako. Marami pa kami madala sa pananapan ng Jesus. Lord, kayo makalog sa amin kay 100 square meter lang kaya doon sa barangay na loob. Sana mura lang, Lord, per square meter. Ito mapatayan na Vitali Baptist Church Mission Kalibo kung hindi ka pa dumating, Lord Jesus, para na rin makakomodate na marami at makapatulong rin pa ng mga missionary, local at foreign, Lord. At pala niyo rin ang aming tithes and offering, patronage giving, Lord, bless the gift and the giver. At kung may nakalimutan na ako, Lord, ipag-pray, tulungan niyo, Panginoon, maabot at nasagot rin, Panginoon. Lalo sa prayer, si Namilis, healing rin sa kanyang diabetes, Panginoon. Salamat at we pray si Mercy Pet, makasama namin next Sunday. Good drink kay Timber Girl, Maria kay J-Lord. At mga iba pa mga nag-aaral, tulungan niyo, Panginoon, si Bertong, Crystal, si Caitlin Panginoon, John Lister, si Rilan Ken, at iba pa, Panginoon, ipagpalang niyo, Panginoon. At salamat po, Sweet Holy Spirit. Lahat na ito ay lapit namin sa inyo. Bless the Israel, sa Israelite salvation, at pray aming government, Lord, gabayan mo ng paunan pagarian, sa President Bongbong, Vice President Sara, mga Senador, Congressman, hanggang sa barangay, kagawad, Lord, kayo maggabay sa namumuno at matanggal, Lord, maparosa ng mga korap, mapalitan sila, at ang matitino ang mapalit, Lord. And pray namin, at bless mga gawain, mga Baptist churches, Baptist mission. At maraming mga kaluluwa maligtas dito sa Kalibo, ni Washington, naman siya, at mga karatig bayan sa mga baryo dito sa Kalibo, naman siya, ni Washington, maraming mga kaluluwa maligtas. Maraming dalangin at pasalamat. Thank you, Sweet Holy Spirit. Palain si Pastor Nabli at si Ma'am Nadine, provision sa kanilang kasal, Panginoon, sa September 10. Kung di ko makamali. Salamat po sa lahat ng glory, Panginoon. Thank you for loving us. We love you. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Thank you. God bless us all.